Nawa, hindi gaya nung nakaraan na habang tayo ay nag-prayer ay marami na ang natutulog, marami na ang nakapikit. Maaring iba sa inyo ay magsisimulang kumikit. Iba siguro uwing-uwi na o nagmamadali. O yung iba sa inyo ay nakasimangot na dahil nandito na naman ako. Pero alam nyo, ang sabi ng Diyos, kung napakinggan nyo yung first reading natin sa misa para sa araw na ito, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Alam nyo, yung time na yon, dahil meron din silang parang linggo sa atin, gusto na nilang matapos, inip na sila. Gusto nilang tapos yung araw kasi babalik na sila uli sa ginagawa nila na magbenta. Kaya lang sa pagbebenta nila ay merong daya. Dinadaya nila yung takalan, yung timbang. Ganyan. Dito makita natin na ang mga tao ay ayaw gustong tapusin na yung gathering, yung araw na yun ng pamamahinga. Parang tayo kuminsan ay gusto na nating tapusin ang prayer meeting. Gusto na nating tapusin ang banal na misa. Kaya yung iba nagmamadali. Kaya yung iba naman ay tutulog na lang. Pero alam nyo, ito yung mensahe ng Diyos sa ating ngayon. Na na dapat bukas lagi yung ating mata, yung ating pandinig, yung ating isipan upang marinig natin ang mensahe ng Diyos. Dahil ang tinitignan ng Diyos sa atin ay sino nga ba ang Diyos sa buhay natin? Siya ba yung pinakamahalaga o yung iniisip na natin yung ibang bagay, yung sa labas? Kaya sa oras na ito ay dapat mag-focus tayo kay Lord lang at huwag tayong matulog, sabi nga. Tayong antukin dahil napakaganda ng mensahe ng Diyos ngayon. Ang tanong ay, do you want big blessings? Gusto mo ba ng malaking biyaya? Ito yung sasagutin ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Lahat tayo, most of us want big blessings. But sometimes, we can't even handle the small ones, sabi nga. Gusto natin manalo ng jackpot. Ang tanong, anong gagawin natin pag nanalo tayo? Yan, yun ang tinitignan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, kung nakinig kayo, if we cannot be trusted in little things, how can God trust us with bigger ones? Alam nyo, itong verse na ito ay isa sa mga pinanghawakan ko lagi sa aking buhay. Na ang lahat ng bagay ay laging tinitignan ng Diyos para bang may kamera ang Diyos sa akin araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Tinitignan niya kung paano ko binibigyan ng halaga yung mga maliliit na bagay na bigay niya sa akin. Para bang ang gusto mo ay magkaroon ng brand new car, brand new na sasakyan. Kaya lang, kahit na yung paglilinis mo, paglalaba mo ng iyong medyas ay hindi mo pa magawa. Ganon din ang mensahe ng Diyos sa atin. Bago tayo bigyan ng Diyos ng malaking biyaya, titignan niya muna kung paano natin pinapahalagahan yung mga maliliit na bagay. Malala ko yung tatay ko nung buhay pa. Sabi niya lagi, paggising sa umaga, ayusin mo muna ang higaan mo bago ka lumabas sa iyong kwarto. Sabi niya, ito paulit-ulit niyang sinasabi. Nung una, naiinis kami magkapatid. Dahil gano'n na lang ang lagi niyang ginagawa. Gusto niya yung hindi lang yung maayos. Gusto niya maayos na maayos, malinis. Maayos ang pagkatupi ng aming kumot. Ganyan, malinis. Pero ito pala ay merong magandang katuruan sa amin. Na hanggang ngayon ay pinapahalagan ko sa aking buhay na kahit wala na ang aking tatay, naalala ko pa rin yung mga katuruan yun. Walang military, di ba, sa military, mga sundalo, na ang unang tinitignan ng kanilang mga supervisor ay kung gaano kalinis yung pagtupi ng kanilang higaan sa quarter. Kasi ang laging iniisip,
doon mo makikita yung karakter ng isang tao. Karakter. Ang Ebanghelyo ngayon ay gusto kong diinan ng tatlong bagay. Ayaw kong umalis tayo na walang natutunan. Kaya lagi kong, minsan nagbibigay ako ng acronym para matandaan. Yung iba, pag sila ay nagbibigay ng talk, lagi nagpapatawa. Pero pag alis, walang naiwan. Walang naalala na talk, na mensahe kasi napokus sila doon sa pagpapatawa. Pero hihingin natin sa Diyos ngayon na bibigyan tayo ng katuruan na iuwi. Ang acronym na aking nabuo sa tulong ng Banal na Espiritu Santo ay tatlong letra. FIT. Fit. Yan. Parang physical fitness. Fit. FIT. Ang unang letra ay F. F stands for faithfulness. Katapatan. In those small things. Yung mga maliliit na bagay. Katapatan. Kasi ito yung hamon ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo. God is the owner. And we are just the caretaker. Ang Diyos, pag-aari niyan lahat. At tayo lamang ay katiwala. Katiwala. Lala ko yung mga, ewan ko sa Japan, pero sa Hong Kong at Macau, yung mga kapatid natin na mga domestic helper, ay sila yung binigyan ng Diyos ng katiwala, bilang katiwala sa isang pamilya. Kaya pag ginagawa nila yung responsibilidad nila as katiwala ng isang pamilya, ng isang sambahayan, ay nagagampanan nila yung kanilang misyon. Kaya nga marami na akong narinig na ang nagpalaki sa mga bata ay mga domestic helper. At hanggang kinasal sila, hanggang pagtanda ay kasakasama pa rin sila ng kanilang pamilya, ng kanyang anak, ng kanyang employer, dahil naramdaman nila, naranasan nila yung mabuting pag-aalaga ng caretaker, ng domestic helper. Kaya pag nagagampanan natin yung mga ganung bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, tayo ay nagiging misyonaryo rin ng ating Panginoon. So sa ating katekismo, yung tinatawag na stewardship o katiwala, ay sabi dito, everything that we have is entrusted by God. Lahat ng meron tayo. Pamilya, trabaho, mga material na bagay, lahat galing sa Diyos. Ang lagi kong iniisip na anumang meron ako ay hindi akin. Ibig sabihin, yung dalawang word, katiwala. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang sa akin yung mga bagay-bagay sa aking buhay. Sabi ng isang pare, meron pang dalawang word na about katiwala, yung kati sa kawala. Kati, wala. Dapat meron akong kati na wala. Yan. So kapag yung kati ay wala, ibig sabihin ay hindi ka nanggugulang, hindi ka nagko-corrupt. Yan, kati, wala. So, ang ganda ng pagkalahad ng ating ebanghelyo ngayon, na ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung paano natin pinapaalagahan yung mga maliliit na bagay. Maaaring hindi yung malalaki, pero kahit yung maliliit na bagay sa araw-araw, paano natin pinapaalagahan? Tinatanggap mo ba na maluwag sa puso, na masaya sa puso, o puro reklamo? Yan. Puro reklamo ka sa trabaho, puro reklamo ka sa pamilya. Ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng halaga, hindi ka tapat, nakatiwala. O pinagyayaman mo ba yung binigay ng Diyos? O nilulustay mo? O pinapabayaan lang? Saka na lang, Lord, saka na lang yan. Ganyan. O hindi mo pinapahalagahan. Dapat pala yung mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin ay tinatanong natin ng Diyos, Lord, pinagkatiwala mo sa akin na to,
ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Paano ko ito gagawin? Dapat pala tinatanong natin ang Diyos para tayo ay maging tapat na katiwala. Kaya nga sabi ko kanina, Lord, bless me with millions. Pero ang tanong ay, handa ka ba? Baka naman hindi ka handa kaya hindi binibigay ng Diyos. Ang mga maliliit na bagay na nasa atin, kung paano natin ito pinapahalagan, it reveals our true character. Yung totoong tayo, yung true character natin. Napahalagahan natin yung mga maliliit na bagay na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Lumalabas yung totoong sino tayo. At kung tapat ba tayo sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Kung minsan tayo ay tumutulong sa iba. Diba? Kaya lang, okay lang ba sa'yo na kahit tumutulong ka, hindi mo na kailangang i-post sa Facebook? Ganyan. Kahit walang nagla-like, ay tumutulong ka, okay lang ba sa'yo yun? So, may mga bagay na what we do on earth, mayroong eternal consequences. Kaya ito ang isa sa mga paalala ng Diyos sa atin. Faithfulness in small things. Pangalawa ay yung tinatawag na integrity. I. So F is faithfulness in small things. Pangalawa, integrity over possession, over money, over material things. Integridad natin, yung pagiging matuwid natin sa mga pinagkatiwala ng Diyos. Yan. Sabi sa Ebanghelyo nga, you cannot serve both God and Mammon. Ano ba yung Mammon? Ito yung katumbas ng pera, katumbas ng mga possession natin, riches natin. Ito yung mga bagay na ito ay pinapaalala ng Diyos kasi hindi natin pwedeng pagsabay ng paglingkuran. Kung pinaglilingkuran natin ay pera, money controls us at hindi tayo malaya. Sabi rin sa ating katekismo, money is a good servant, mabuting katiwala, mabuting taga-sunod, but a bad master. Masama siya, masama na sinusundan natin. Kaya pag tayo ay hinahawakan ng pera, ay siguradong laging kulang. Lagi tayong laging gumagawa ng bagay na hindi tama. Gaya ngayon sa Pilipinas, nagkakagulo dahil sa korupsyon, di ba? Because ang tao ay dalawa na ang pinagsisilbihan. Diyos at ang pera. Kaya nga, mas marami na mas pinagsisilbihan na ng tao ang pera. The challenge ng Diyos sa atin ay kailangan we need to use goods responsibly. Gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa mabuti. At merong libro, mamagat daw ng libro ay Don't Steal Paperclip. Ibig sabihin, yung mga maliliit na bagay na kinukuha natin sa opisina, sa trabaho, pag ninanako natin, nagsisimula sa maliit hanggat palaki ng palaki. Kaya kung meron kang tendency na mag-uwi ng isang bagay galing sa trabaho para gamitin sa bahay, huwag mo nang simulan. Dahil ito ay nagdadala sa atin, nawawala yung integridad natin. Ganyan ang nangyari sa mga flood control, corruption. Alala ko nung bago ako umalis sa Pilipinas, kagagraduate ko pa lang, kitang-kita ko na yung corruption sa DPWH, kaya ayaw kong pumasok noon sa DPWH. Dahil malaki ang corruption, kaya sabi ko hindi ako marunong gumawa ng ganito. Kaya mas maganda ako, umalis na lang ako. Buti lang umalis ako. Dahil kung hindi, baka nasa Senado na rin ako. So, anyway,
ang paalala ng Diyos sa atin na yung integridad natin, napakahalaga. Napakahalaga na huwag natin ipagpalit. Yeah, yung mga pinagkatiwalang Diyos, dapat ang Diyos lang ang ating paglilingkuran lagi. Yeah. Sabi nga, when you serve money, you are like drinking seawater. Bakit? Pag nag-iinom ka ng seawater, ay nakakasama yun. Sa una, okay lang, pero mauuhaw ka ng mauuhaw hanggat ma-salt overload ka. Kasi makuan yun, maalat, di ba? Masisira yung kidney mo, masisira ang yung sarili, ang katawan mo, at may tendency mamatay ka. Kaya ang integridad ng isang tao ay napaka-importante over possession. Yan, ang integridad, dapat iniisip natin lagi na we only serve one master, and that is God. That is God. Pangatlo ay yung T. So F, faithfulness sa small things. I is yung tinatawag na integrity over possession, over money, over riches, ganyan. Pangatlo, T is trust God above all. Trust God above all. When we are serving well, we are enslaved. But when we are serving God, we are free. We are liberated. Diba? God liberates us when we serve God. Kaya lang pag wealth na, kayamanan ng ating pinaglilingkuran, ay laging magulo ang buhay natin. Dahil lagi tayong ini-slave ng mga kayamanan na yan. Ang paalala ng Diyos sa atin, sa letter T, trust God above all, ay God alone is the first priority natin. Siya dapat ang priority natin lagi. Ang magandang testing yan ay yung gaya niyan, pag prayer meeting. Ngayon, nandyan kayo, it's a good thing na nakita ng Diyos na binibigyan natin ng importansya ang Diyos. Siya ang priority natin instead of namamasyal tayo sa mall, ganyan. Kung saan tayo nagpupunta, araw ng para sa Diyos. Then, tama lang na ibinigay natin yung priority natin sa Diyos. Nung nasa Hong Kong pa ako, may mga gawain ang mga kapatid natin, mga domestic helper, tawag nila yung aerobics. Aerobics, ibig sabihin part-time. Pag weekend, nag-aerobics sila. Para hindi halata na nagpa-part-time sila kasi bawal sa Hong Kong, tawag nila aerobics. Pero ang aerobics na yan, ang part-time na yan, kung minsan nagiging kaagaw nila sa prayer meeting. Hindi na sila nag-attend ng prayer meeting. Kaya pag hinahanap ko, sana si ganyan, sana si ganyan. May aerobics, Brad. Kaya ang nangyayari ay kung minsan either na-terminate sila o dahil natuklasan na ganyan o napapauwi sa Pilipinas, ganyan. Dahil ayaw ng Diyos, ayaw niya nang may kaagaw siya. At may mga kapatid din natin na hindi pinapalabas ng linggo. Sabi na, Brad, hindi kami pinalabas ng amo namin kasi wala silang magawa. At nangyayari ay minsan tineterminate sila. Bigla na lang tinerminate. Bigla na lang nasa shelter house ng love lock. Tatanungin mo, hindi nila alam kung bakit. Kaya lang, ito'y paraan ng Diyos para maayos ang yung linggo nila, para makapaglingkod sila. Kaya kung minsan may mga bagay sa buhay natin na hindi natin maintindihan bakit nangyari ito sa akin, ganyan. Bakit naghihirap ako, ganyan, o bakit nawalan ako ng trabaho. Pero minsan paraan ng Diyos yun para tayo ay masarili niya, para tayo ay maligtas sa mga kapahamakan. T stands for we need to trust God above all. Sometimes God removes, sabi nga, yung mga mammon na yan, yung mga bagay na yan sa buhay natin so that we can make space for His plan para mangyari ang kanyang kalooban.
ito ang paalala ng Diyos sa ating ebanghelyo na dapat laging, kung gusto mo ng bigger things sa buhay mo, ay nagsisimula sa pang-araw-araw nating ginagawa. Faithful ka ba sa mga maliliit na bagay? Alala ko ito lagi kasi ito yung ginagamit ko sa aking trabaho na pag merong pinagkatiwala ang boss ko sa akin, hindi na ako nagdereklamo, lagi kong sinasabi, kahit mahirap, kahit ako'y nahihirapan o ganyan. Sabi ko, Lord, alam ko, ito ay, ikaw ang may dahilan, ikaw ang nagbibigay sa akin ito. Tinatanggap ko anuman ito. So, pag ganun ang ating attitude, mawawalang reklamo kasi hindi ang boss mo ang nagbigay sa'yo ng trabaho na yan, na hirap o anuman, na pagsubok, kundi galing mismo sa Diyos. At pag tinanggap natin na maluwag, ito pala ay nakakabuti sa atin. Ito pala ay nakakabuti sa atin. Kung minsan nagtataka ako, bakit yung kasama ko sa trabaho, hindi naman nagtatrabaho ng maayos, pero ba't siya na-promote? Yan. Pero kung iisipin natin lagi na, okay lang Lord, kung na-promote siya, importante, may trabaho ko ngayon. Importante, meron akong iuuwi na pera para sa aking pamilya, merong ipapakain ng maayos na pagkain, hindi korupsyon, ganyan. So, ibig sabihin, tayo ay masaya, maliit man o malaki ang bigay ng Diyos. At nakita ko dito, na pag ikaw ay napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, bigla na lang darating ang napakalaking bagay, napakalaking biyaya, na hindi ko naman inaasahan, hindi ko naman ina-expect. Ang akin lang ay magtrabaho lang, magpasalamat lang sa Diyos, sundin lang ang Diyos, ganyan. Ito pala ay tinitingnan ng Diyos sa buhay natin. Na huwag tayong magreklamo kundi tanggapin at isipin lagi na ang lahat ng bagay ay pinapayagan ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos sa atin na kailangan nating tanggapin ng maluwag sa ating puso. So ang challenge ng Diyos sa atin ay be faithful sa mga small task natin. Sa trabaho, sa pamilya. Sa pamilya, kung minsan may mga kapamilya tayo na mahirap pakisamahan, yung mga bata ay magulo, ganyan. Kailangan lang yung pasensya. Lord, tulungan mo ako. Yan. Yung asawa mo ay galit lagi, Lord, tulungan mo akong tanggapin ang aking asawa at ano pang gawin kong lambing sa kanya para siya magbago. Yan. So, ganun yung mga dapat hinihingi natin sa Diyos. Small things. Then, choose integrity even if no one is watching, kahit na walang tumitingin sa'yo, kahit wala yung boss mo sa tabi mo, ganyan, ginagawa mo ba ng mabuti, tama yung trabaho mo. Kahit wala yung mga iba, walang nanonood sa'yo, walang nakakita sa'yo, gumagawa ka ba? Gumagawa ka. Meron akong mga kaibigan na ganyan katrabaho na sabi ko, kahit linggo, nagtatrabaho sila, kahit ganyan, ginagawa. Meron akong kasama nun sa Bahamas, na Pilipina rin. Pilipina siya yung aming commercial manager namin, Pilipina. Ang sipag, na kahit gabi na, nandun pa rin siya, ginagawa niya yung trabaho niya, Sabi ko, huwag masyado, dahil baka magkasakit ka. Pero sige pa rin siya. Kaya siya ay na-bless. Yung boss namin nagtiwala sa kanya, binigyan siya ng maayos na benefits, ganyan. Kasi nakikita ng Diyos na ginagawa mo yung mabuti sa yung trabaho, sa responsibilidad ng na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Siyempre, dadaloy ang biyaya. If you are trusted in little things, you can be trusted in bigger things. Yan. Kaya gusto mo ng blessing na malaki, gusto mo manalo ng milyones, simula ka muna sa maliit. Paano mo inalagaan yung blessing niya. Then surrender yung mga worries natin sa Diyos in prayer. Surrender natin. Praying first before scrolling yung ating iPhone. Nagpipray ka ba muna bago ka nag-i-scroll sa umaga? O baka pag gising mo, kinuha mo yung mobile ko, scroll na agad, nakalimutan mag-pray.
So, everything should be surrendered to God. God first. God first. Yan. Hindi lang sa sarili natin, meron din tayong mission sa mga, kunwari, sa mga anak natin. Tuturuan natin sila. Paano yung mga maliliit na bagay, tinuturo na natin. Maalala ko nung bata kami, tinuturo na ng tatay ko, patayin yung ilaw. Sayang yung kuryente. O tignan nyo yung tubig, baka maraming natatabo na tubig, ganyan, tumutulo. Yun yung mga maliliit na bagay na tinuturo natin sa mga anak natin. Paglaki nila, nabibigyan nila ng importansya yung mga bagay na yun. Yung lolo ko noon, sabi niya, wag ubusin mo lahat yung pagkain mo. So, ayaw niya yung may naiiwan doon sa pinggan na kahit isang kanin. Dahil sabi niya, biyaya ng Diyos yan. So hanggang ngayon naalala ko pa rin yun dahil katuruan na magandang bagay na nagbibigay hanggang sa pagtanda. Kahit hindi lang sa pagkain, kahit sa mga bagay na nasa atin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yun ang nagagamit nating mga katuruan na mabuti. Kung magiging generous din tayo sa iba, maging generous tayo at hindi natin sinasarili lang yung biyaya ng Diyos. Then, dadaloy din ang biyaya ng Diyos kasi lahat ng biyaya natin, kung may pera ka, kung malimit, pinapadaloy lang ng Diyos, pinapadaan lang ng Diyos sa iyo ang pera na yan para magamit, to serve. The money should serve. Ayan. Minsan nga, sabi ko sa pera, lalabas ka sa aking bulsa, pera. Sana bumalik ka sa akin din na may kasama. Ayan. Kinakausap ko. Kasi servant mo ang pera eh. Servant mo ang pera, hindi sa Diyos. Siya yung lingkod mo, tagalingkod mo lang. Servant mo lang. Ang Diyos mo ay ang Diyos lang. We must remember then, as a closing conclusion, remember that greatness begins with faithfulness in little things. In the little. Yung mga maliit na bagay. First, yung first step is very important, yung maliliit na bagay. If you want to do big things for God, start with your love offering, start with your wallet, start with your words. Yung sinasabi mo, gusto mong maglingkod sa Diyos, yung mga daily choices mo, yung mga decision mo, araw-araw, may small things, pero dito nakikita kung ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos. Kung tayo ay pagkakatiwalaan ng Diyos. Ang faithfulness natin sa maliliit na bagay will turn into trusted with much kung binigay natin ng tama. Ng tama sa Diyos. Ang tanong siguro natin ay, am I serving God? Pinaglilingkuran ko ba ang aking Diyos? Or pinaglilingkuran ko ba ang pera? Yung aking comfort lang o yung aking pride, yung aking posisyon. Ganyan. So, dapat lagi we need to serve God alone. Mga kapatid, ito ang pagnilayan natin. FIT, remember FIT. Faithfulness in small things, integrity over our material things, and trust God above all. Put number 1 first in our lives. So let's pray. Lord, help me to be faithful in those little things that you have entrusted to me. Nawa Lord, ito ay maibigay ko ang tamang pangangalaga, tamang pag-aaruga, para ito ay magbunga, magamit. Dahil ang mga bagay na ito, paano ko ito inalagaan, ito yung ako, ito yung aking karakter. At nagbibigay sa akin ng magandang bunga sa aking buhay. Kaya tulungan mo ko, Panginoon, kung may nakikita ka pa na ako ay hindi nagagampanan yung mga turo mo sa akin, hindi ako mapagkakatiwalaan sa mga maliit na bagay, patawarin mo ko, Panginoon, at nawa magawa ko na, Lord, yung masundan ang pinapagawa mo sa akin. To give
time and effort and talent and my strength to those small things that you have entrusted me. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your goodness. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ang Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama,